Nagising pala ako ng maaga at namalengke na ng uulamin namin ng tanghalian. Bumili pala ako ng hipon para isigang at maliliit na hipon para naman gawing okoy. Hinugasan ko na ang mga ito ng mabuti para may handa pag nagising si Mrs. Lulutuin na lang niya at titimplahan. Fresh nga pala yung maliliit na hipon dahil ito ay mga buhay pa at nabili ko pala ito sa halagang 200 pesos. Gagawin naming okoy ito dahil yun ang naisipan ni Mrs. Nalutin. Hinugasan ko na din pala yung mga malalaki na hipon para maisisang ito. Kumuha nga ako ng lalagayan, inihahanda ko na pala lahat dahil paggising ni Mrs. Iluluto na lang niya. Nagdagdag na din ako ng galunggong dahil ipapartner ko ito sa iluluto namin na ginisang munggo. Dumating na pala yung kasambahay namin at siya na ang nagtuloy ng aking ginawa. Bababa kasi ako para ihatid sa kapatid ko yung pinabili niyang hipon. Pumunta na ako sa bahay ng nanay ko sa baba. Nakita ko silang nagtsismisan doon. Ang aga-aga nilang magbardagulan. Inabot ko na sa kapatid ko yung hipon na pinabili niya. Narinig ko sa kanila na pinasok pala kami ng magnanakaw kagabi na buksan niya yung gate namin. Matindi talaga ang magnanakaw dahil yung pinto ng gate namin ay napakahirap buksan. Gagamitan mo talaga siya ng martilyo bago mo ito mabuksan. Ayun nga, nag-uusap pa din kapatid ko at nanay ko na nakawan kasi ng cellphone yung kaibigan ng nanay ko na nagmamanicure sa amin. Dun siya sa nanay ko natulog at nakuha sa kanya yung cellphone niya. Oy, may itlog na bugok, magluluto ang nanay ng bibingka abnoy. Umakyat pala ako para kunin yung hagdan at aayusin namin yung CCTV sa baba.
Nakuha ko na yung hagdan para maibaba at ayusin na namin ng kapatid ko yung CCTV. Nagdahan-dahan nga lang ako bumaba at baka mahulog ako sigurado basag ako mukha ko. Pagkababa ko nga nagtsismisan pa din sila. Kaya ginawa ko na lang i-snap up ko na yung hagdan at inayos yung CCTV. Ililipat kasi namin ito ng pwesto dahil di masyado nahagip yung magnanakaw habang gumagawa ng himala.